Good morning, good morning. Yung mga ngiti na yan. Kilig yan. Good morning. First time ko naka-idea ako ngayon ng Bicol Auto Search. Anyway, before ako pumunta ng Legazpi mamaya kasi dadalhin ko ito na Mitsubishi Strada. Ipapalit ko muna sa Fortuner na 2018. So ito, ipapakita din muna namin sa inyo kasi meron din mga naghahanap ng pick-up, although hindi po ito sa amin unit, doon po ito sa partner dealer namin. So ipapakita pa rin namin sa inyo if ever you are interested. So at least ito, quality units and talagang walang problema, walang issue. So this is 2018 model Mitsubishi Strada GLS. So ito yung naka push start button, automatic transmission, and yun 4x2 po ito, diesel engine. So papakita namin sa inyo ang interior and exterior, and ito tinetest drive namin. So far maganda sa hatak nito, maganda sa performance, of course maganda. Ano pa ba naman ang hahanapin mo sa 2018 na Mitsubishi Strada? And sa takbo, kahapon, nung nakaraan, nung kinuha ito, nag 120, 130 kami nito ng takbo. Pero yun nga, as expected, syempre, pag mga pickup trucks, expect na natin talagang matagtag siya. Kasi hindi naman siya disadvantage, hindi naman siya problema. Kasi yung pickup trucks kasi naka-design talaga siya for heavy loads, okay? Kaya ito para ito sa mga nagninegosyo, para sa palaging may mga mabibigat na dala-dala. So pwede itong pickup truck na to, okay? Strada, lahat na pickups pwede. Kasi kapag loaded siya, mas hindi mo mararamdaman talaga yung tagtag niya. Talagang maganda siya ihataw. Pero kapag wala kang karga sa likod, ramdam mo talaga yung tagtag niya. So yun. And aside from that, sa takbo niya, automatic transmission, very smooth naman. Ang ganda ng shifting, walang problema sa shifting. Ang ganda tumakbo, mabilis manakbo. Yan o, nakikita nyo. Then, agad tayo. Siyempre, very smooth. Wala ka pang hanapin sa ganitong mga modelo sa 2000 model. Saka ito, first own din ito. Ang mileage niya is only 18,270. So try muna natin dito sa off-road. Kahit bago, subukan natin kung meron siyang kalapag, kung meron siyang problema sa pangilalim, kung meron siyang maririnig na mga palabog sa ilalim, lagatop. Diba nag-test drive tayo dito na pick up? Yung Hilux. Antitigas yun. Tagalog pala ng butog, matigas daw. Pero ang Bicol ng matigas, Makudat. makudat. Anyway, ganda din naman, lalo kung loaded to, no? Pwede kapag bibili ka ng ganito tapos magkakarga ka ng mga buko, di ba? Aakyat ka sa bukid tapos makunguha ka ng mga kung ano-ano.
Alisin natin. Wala siyang kalampag. Nice, nice. Okay. Goods. So ito, meron siyang plus minus. Yan po, pwede ka mag plus minus. First gear, pag mag-add ka, may plus. Second gear, taas ka. Magbababa ka, yan. Minus for third gear. So kung hindi ka dyan comfortable, meron din siyang paddle shift. So ito po siya. Ito yung plus. Yan. Ito yung minus sa kabila. Okay. Try natin mamaya ito sa highway. Nice one. Ganda. Ang handle niya. Parkis. May kayang-kayang. Ha? Ganda. Ganda ng handle niya. Hindi magalaw, matagtag yung nivela niya. Okay, let's get ready to rumble. First gear, second gear, third gear. Tapos tayo, second gear. Alright. So kung sanay ka mag-manual, pwede ka mag-manual, pwede rin dito. Second gear. Fifth gear. Tapos, kapag mabagal ka, automatic din siyang bumabawas papuntang lower gear. Five, 4, 3, 2, 1. Sa pataas ka lang, ikaw yung magkocontrol. Pero ako, pag tinatamad, automatic body. Wala ka nang gagalawin. Ano ka na lang, accelerate na accelerate, brake, and control sa manibela. Nice one, ang ganda. So sa mga mahilig dyan sa pickup trucks, or baka meron kayong Mitsubishi 2018 na Estrada, comment naman kayo sa feedback nyo para at least kung meron naman nagko-consider ng Mitsubishi Estrada na bibili na sasakyan, at least magkaroon din sila ng idea sa mga experience ng mga dati ng gumagamit ng Estrada. Comment lang po kayo dito. Share lang po tayo ng ng knowledge. Sharing is caring. Easy for us. Thanks, Doc. So 4x2 lang po ito. So kung madalas ka lang naman ang takbo mo, mga ganitong
kalsada, konti lang yung off-road, okay na 4x2. Pero kung ang mga tinatakbo mo palagi kang bundok, palaging pakyat, palaging maputik, talagang off-road palagi, kaka laging bundok ang inaakyat mo, hindi mas maganda sa 4x2. So pakita namin sa inyo ang interior and exterior GLS 2008. Okay? So first dito sa display niya, kung makikita niyo po, naka-digital yung temperature niya and gas gauge niya, and yan hanggang kikita nyo rin ang indicator ng park, reverse, neutral, drive, at kung magma-manual ka. And as of now, ang mileage po nito is 18,275. So acquired po ito sa first owner, and yun, first own po itong sasakyan na to. So off muna natin lahat. Wag na. So bale, ito po, keyless po ito, since this is a GLS. So pare-parehas naman po ganito sa mga GLS, sa Mirage, sa ano po ba, sa Expander. So pare-parehas po ganito, basta GLX keyless na po siya. Pero ito, meron po itong susi, pangbukas lang dito sa pinto. Pero pag mag-start ka, wala na po yan dito susi. Basta hawak mo po itong susi dito, paka lang sa brake, and andito yung start button. Pag-apak mo sa brake, start button. Okay? So, let's check all the indicators. So, ayan po siya. ABS, engine, so ayan. Start po natin. Wala po yun. Yan po, kung makikita nyo, meron siyang may nagbiblink na susi. So, hindi, ibig sabihin kapag ganyan, wala siyang nadidetect na susi. So, siguro, medyo mahina na yung battery nito. Now, ito, kapag mahina yung battery niya, meron ditong socket. Ito po. Ilalagay po ito dyan. Mamaya-maya. Ayan po, balat. Ay, hindi niya. Kasi na-detect niya na dito sa loob. So, yun, let's start. Of course, power windows control. Nasa driver side lahat. Working properly. Back, and of course naka-central lock na rin po. And here we have the controls ng ating side mirrors. Yan po, nag-close po yan. Pero automatic po ito kapag nag-lock ka dito sa susi niya, pag-close po yan. Then here, control ng side mirror, left, right, up, down. Sa kabila, right, left, up, down. It's working properly. And andito yung pag-open ng gas tank, and yung steering wheel na-adjust din po siya. Meron lang din dito. Ito po. So pwede mo siya i-adjust. Okay. Then controls, ito po, working po yan lahat. Pag volume, ito siya. Ayan. Working siya. And pag nagsiselect ka, Bluetooth ang napaan. Para sa bilog na Pilipinas, alas 10:17 ng pagkada. Okay, so working po siya. Timer. Okay na. Okay. Then here, parehas lang din po ng control ng GLS na Mitsubishi Mirage. The same here. So, digital display na rin po siya. Aircon. Fan control and temperature control. Off. Okay. Cigarette lighters. Yan. Working pa siya. Working ka. Naglalak pa eh. And auxiliary and flash drive. So, aircon vents. Meron siyang speaker dito, maliit. Here. Sun visors. Yan.
Okay. Okay. So, that's it. Ano ba? Sa upuan tayo. And sa mating san compartment, hindi natin pinapakita. So, dyan yung compartment. Andyan pa yung manual niya, booklets. And, complete po siya. Then, dito sa upuan, kung makikita nyo po, wala po siyang seat covers. Pero, yan, original po yan. Malinis na malinis. Wala siyang punit. Wala siyang, hindi siya madumi. So, hindi pa kailangan ng detailing. And, ito, ma-adjust po yan para patilikod. Ano, mga naka-plastic po yung ano niya. And, nare-recline din po siya. And, na-adjust din po yung height nito. Yan. Pwede siya i-adjust. Okay? So, and dito, may armrest, sa compartment, and bottle holder. That's it. What else? Sa mattings naman niya, hindi na ito na original na mattings, pero pinalitan nila ng full cover na mat. Siguro, para in preparation din talaga pag maulan ka, hindi na mababasa yung sa ilalim na mattings. Kasi yung binili nila, yung waterproof. So, maka-cover din yung pangilalim. Pero yung first layer niya, okay na okay pa po. Okay? Seat belts. Sa likod. Okay. Saka anong aircon? So, may yan, may bottle holder din. Okay, may handles. Malinis ang bubong niya. Comfortable sa likod, maluwag, spacious. Kaya dito 3 hanggang 4. So good ang mattings niya, kompleto rin. Pinasadya na yan dito. Pero maganda siya, at least hindi madudumihan or hindi mababasa yung pangilalim niya. Okay? Maluwag din sa likod niya, maganda. So, ano ba? Check tayo sa exterior. Okay, so sa exterior naman ito, ng Mitsubishi GLS. Actually, na-check ko na po ito nung nakaraan. Wala akong nakita mga dents niya, scratches niya. Latang-lata pa po yan sa ikot. So, ibig sabihin, wala pang nagagalaw sa body. Hindi pa siya, and even yung retouch, hindi pa po siya nare-retouch. Talagang original paints po ito. And what will you expect sa 2018? Siyempre, bagong-bago pa. Ito, since GLS po siya, naka-chrome po talaga yan. At kung makikita nyo, meron siyang button dito sa labas. So, ito po na button, halimbawa, naka-off yung engine, naka-lock ang sasakyan, basta hawak mo yung susi, pag nag-button ka rin, na-press mo itong button na to, mag-open na rin po siya. Okay? Mag-unlock siya. And of course, meron na siyang step board. Yan. And sa side mirrors niya, naka-chrome na rin. Meron na rin signal lights. Maganda din yung ano niya, yung rain visor niya. So, dito sa harap, ayan po siya. Yan yung presentation ng unit. Naka-fog light na rin po siya. Malinis ang ano niya, ang body niya. Walang kadumi-dumi, walang tama. So, sa gulong naman niya, ang size ng gulong niya is rim 18 ba to? Rim 17. 245/65 rim 17. Lahat na gulong original pa po yan, hindi pa yan napapalitan. And lahat po siya makakapal pa. Okay. So, talagang all original pa, all stock pa po. Wala pang nagagalaw. The same sa engine. All stock pa po siya. Makikita mo, may mga CASA markings pa po yan. Even yung batteries niya. Ito, hindi pa nagagalaw. Kompletong-kompleto pa po. Yan. Malinis na malinis. Hindi pa siya nagagalaw. No signs na nabangga po siya. Ito, kahit yung mga ganito, kompletong-kompleto pa po siya. Yan o, may CASA markings pa. Even yung mga screws niya. Dito. So, wala tayo dito magiging problema. And, very good yung unit. So, regarding sa price nitong Mitsubishi Strada,
2018 model, diesel engine, 4x2 with 18,000 mileage. So ang cash price po nito, ang asking price is 950,000. So yan po ang asking price ng ating partner dealers. So kapag yung mga partner dealers po namin, hindi na kami nagma-mark up ng price. Kung magkano po yung price na, yun na rin pong binibigay namin. Okay? So nagbibigay na lang sila ng certain percentage or commission para sa agents and sa Bicol Auto Search. So ang cash price is 950,000. For financing, ang all-in down payment niya kasama ng processing fee and transfer fee is 348,200. For 1 year is 64,061. Sa 2 years naman is 36,353. Sa 3 years is 27,117. And for 4 years is 22,499. So, yun po yung price nito Mitsubishi Strada. If ever you are interested, feel free to visit our office or visit na lang po kayo sa aming Facebook page para makausap niyo ang aming staff or tawag po kayo sa aming official number. So, if ever financing po kayo, tanongin nyo na po ng requirements, itanong nyo na kung paano mapapareserve ang unit. Kung if ever naman cash buyer kayo, by the way, pag mga consigned unit or kapag mga unit ng dealers namin, if ever malalayo yung buyer, kapag ipapadeliver po ninyo, we require na full payment ng sasakyan. Kasi, syempre, hindi naman po sa amin unit. So, before kami aalis dito, gusto rin ng partner namin fully paid sa kanila. Para at least wala na silang iisipin. Okay, but rest assured, once nag-deposit kayo sa Bicol Auto Search, rest assured, or we will assure you na nasa mabuting kamay ang inyong mga pera. Okay? So, that's it. Thank you very much. Have a nice day. God bless and ingat.